Sa palagay mo ba ang pagnanakaw, sexual na immoralidad, pagkainggit, kasakiman at pride lamang ang mga kasalanan? May isa pang kasalanan na halos lahat ay nakagagawa, ngunit kakaunti ang tunay na nagsisisi dito. Ngunit nagbabala ang Biblia na ang kasalanang ito ay maaaring makahadlang sa mga tao na makapasok sa kaharian ng langit. Ito ay ang tsismis. Bakit kasalanan ng tsismis? Itinuturing lang ito ng maraming tao bilang karaniwang usapan. Ngunit madalas itong may kasamang haka-haka, pagmamalabis, pagdaragdag ng mga bagay na hindi totoo, at maging mga kasinungalingan. Nakakasakit ito sa kapwa at nakakasakit din ito sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Sinabi rin ng Biblia, ang mandarayang tao ay magkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapi ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Maraming tao ang nagkakalat ng tsismis, hindi para tumulong sa iba, kundi para masiyahan ang kanilang sariling pag-uusisa o para magmukhang maraming alam. Ngunit alam mo ba kung ano ang maaaring idulot ng isang tsismis? Ang isang tsismis ay maaaring makasira ng reputasyon ng isang tao, makasira ng pagkakaibigan, makawasak ng isang pamilya, at maging makapaghati ng isang simbahan. Gaano karaming tao ang nabubuhay sa hindi pagkakaunawaan, pasakit at kawalan ng pag-asa, hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil may nagkalat ng mga bagay na hindi kailanman nakumpirma. Itinuturo sa atin ng Biblia, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ngayon, matapat mong tanungin ang iyong sarili, may nasabi ka na bang bagay na hindi nakumpirma? Nakapagchismis ka na ba tungkol sa isang tao nang hindi niya nalalaman? Nakasira ka na ba ng reputasyon ng isang tao dahil sa chismis? Kung oo ang sagot, lumapit tayo sa Diyos at taus-pusong magsisi. Buong tapang na itama ang mali at gawin ang lahat ng ating makakaya upang maituwid ito. Handang patawarin ng Diyos ang mga tunay na nagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi lamang ang makaramdam ng pagkakasala sa puso. Ito rin ay ang pagiging handang baguhin ang iyong pag-uugali. Huwag nating hayaang maging mga patalim ang ating mga dila na nakakasakit sa kapwa. Sa halip, hayaan natin itong maging mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang pagpalain ng iba. Amen po ba? Kung handa kang magsimulang magbago ngayon, mag-aral ng Biblia ng mas malalim, maunawaan kung ano ang kasalanan at matutunan kung paano mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, maaari kang mag-iwan ng comment na nagsasabing gusto kong matuto at sumali sa aming libreng online fellowship tuwing 7:30 ng gabi upang sama-sama nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Pakishare rin ang mensaheng ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Marahil kailangan nila ang paalalang ito ngayon.